Mga kwento ni Felmo. Totoo nga ang kasabihang, wala kang ibang malalapitan sa oras na dumating ka sa puntong may matinding kinakaharap na problema, kundi ang mga magulang mo lang. Pero paano kung malaman mong isa pala sila sa naging dahilan kung bakit ka dumaranas ng matinding problema? Ano ang gagawin mo? Mapagpalang araw sa lahat, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marie, taga-Pasay. Bago ang lahat ay nais ko lang po sanang makiusap sa inyo na hayaan niyo po munang tapusing pakinggan ang aking kwento bago niyo ako husgahan. Aminin kong bata pa lamang ako ay may pagkasawail na akong anak at hindi marunong sumunod sa magulang. Pero noon lang yon. Magmula nang maranasan ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, ay nagbagong buhay na ako at pinilit kong maging isang mabuting anak. Noon pa man, alam ko na ang mga nangyayari sa paligid. Alam kong pinangingilagan ng pamilya ko na mga kalapit-bahay namin. Isang bantog na mangkukulam ang pamilya ko. Lalo na ang lolo ko na si Lolo Tasio. Kaya naman pinangingilagan kami ng mga kababaryo nung naninirahan pa lamang kami sa lalawigan ng Leyte. Tandang-tanda ako pa noon na natatakot ang mga kababaryo naming makipaglapit at makipagkaibigan, lalo na ang mga kaidaran ko. Ayaw nilang magkaroon ng kaugnayan sa amin sa kadahilan ng baka daw bigla kaming magalit sa kanila at walang pagdadalawang isip na kulamin o gawan namin sila ng hindi maganda. Kahit na puno ng panghuhusga, nanatili kaming mapagpakumbaba nun. Yun kasi ang itinuturo palagi sa amin ng abuelo ko. Kahit na napakasungit niya, masasabi kong mabait siya. Oras na pakitaan mo siya ng kabaitan, kabaitan rin ang ipapakita sa'yo. Pero kung hindi maganda ang pag-uugali ang ipapakita mo, ganun din ang gagawin niya. Nga pala, 3 kaming magkapatid at ako ang bunso. Kaya naman medyo may pagkasuwail akong bata nun. Gusto ko lahat ng nanaisin ko ay makukuha ko. Maski ang mga bagay na pagmamay-ari ng 2 kapatid ko, inaangkin ko nun. Kapag hindi ko yun nakukuha ay nagsusumbong lamang ako sa lolo ko at tiyak ay mapapagalitan ng 2 kapatid kong sina Ate Ignacia at Ate Tatiana. Ewan ko, siguro ganun talaga pag bunsong anak ka. Lahat ng atensyon at mga bagay na nanaisin mo, gagawa ka ng paraan para makuha yon. Isa ang ugali kong yun sa mga tinanggal ko. Dahil naisip ko na hindi pala magandang masyado kang maging mapaghangad sa mga bagay-bagay. Lalo na kung hindi naman talaga para sa'yo. Sa gitnang bahagi ng baryo kami nakatira. Malawak ang bakuran namin. Maayos naman ang bahay. Pero kahit na ganon, ni isa man sa mga kapitbahay namin ay walang nagtatangkang kumausap o kaya ay magawi man lamang sa bakuran. Dahil sa bata pa ako nun, kaya't naisip kong masama ang ugali ng mga kapitbahay namin. Karamihan sa kanila, mapanghusga. Binabase kasi nila sa kung anuman ang kanilang nakikita o kaya ay naririnig na usap-usapan. Ang iba naman, ibinabase rin nila ayon sa angka ng mga kapamilya ko. Alam nyo, hindi naman po kasi lahat ng mga kamag-anak mababait. Kumbaga sa niyog, sa isang bugkos ay may natatangi po talaga. Ganon din ang pamilya. Ang kaso nga lang, hindi nakikita ng karamihan ang kabutihan ng isang tao. Sa oras na mabahiran na yon, kahit nakatiting lamang na pagkakamali, gaya ng nangyari sa aking ama.
Yung ama ko po kasi noon ay kamuntikan ng may mapatay na taong naninirahan sa katabing baryo namin sa pamamagitan ng kulam. Kaya simula noon ay iniiwasan na kami. Pinangingilagan, kinukutya. Kasalanan din naman kasi ng taong kamuntik-muntikan ng mapatay ni tatay. Pinagtangkaan ng lalaking yun na halayin ng aking ina nung bagong mag-asawa pa lamang sila ni tatay noon. Nasa liblib na daan noon si nanay, naglalakad pa uwi sa bahay. Noong pinagtangkaan siyang halayin nung lalaking kinulam ni tatay noon. Mabuti na lamang at nakatakbo siya at nakauwi sa bahay at nakapagsumbong sa aking ama. Nang malaman niyo ni tatay, sa sobrang galit niya ay hindi niya napigilan ng sarilit kamuntikan ng makagawa ng napakalaking kasalanan. Mabuti na lang, nadala sa pakiusap ni nanay, kaya tinigil ni tatay ang binabalak niyang pagpatay noon. Ayon pa kay tatay, naging karibal niya sa panliligaw noon sa aking ina, ang lalaking nagtangka kay nanay. Galit na galit yun nung si tatay ang sinagot ni nanay, at mas lalo pang nagalit nang malamang nag-asawa na sila. Nabago lamang ang lahat nung may makilala akong binatang taga-Karatig Baryo. Dekada 90 mahigit yun. Nakilala ko sa trabaho ang binatang tawagin na lamang natin sa pangalang Gabriel. Siyang unang pumansin sa akin at wala siyang ibang ginawa kundi ang mangulit at tumikit ng dumikit. Nung una, hindi ko pinapansin si Gabriel. Ang nasa isipan ko kasi noon ay baka gaya lamang siya ng iba. Huhusgahan niya lamang ako at kung ano-ano ang sasabihin. Oras na malaman niyang tungkol sa pamilyang meron ako. Pero habang lumilipas sa mga araw at linggo, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa binata. Hanggang sa hindi kalaunan, naging magkasintahan kami ng hindi nalalaman ng mga magulang ko. Kabilin-bilinan kasi ng aking amang wag na wag raw muna ako magnonobyo dahil bata pa ako noon. Kaya naman walang kamalay-malay ang aking pamilya sa ginawa kong palihim na pakikipagrelasyon. Sinuway ko ang pinaka-importanting bilin sa akin ng aking ama. Nagtagal pa ang palihim naming pagkikita palagi. At kahit na kinukulit ako ni Gabriela, gustong-gusto niya nang makita at makilala ang pamilya ko. Hindi ako pumayag. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Isang araw, sabay kaming naglakad ni Gabriel sa kalsada ng matanaw kong pasalubong sa amin si tatay. Mabilis na naglalakad yon. Habang pinapanood ko siya maglakad, dumadaguntong sa lakas ng pagkabog ang dibdib ko. Si tatay, sambit ko, at mabilis na kumalas mula sa pagkakahawak sa kamay ni Gabriel. Nasaan yung tatay mo? Tanong niya. Tinuro ko sa pamamagitan ng pagnguso sa kanya ang matandang lalaking papasalubong sa amin noon. Saglit na natigilan ang kasintahan ko. Pero noong tuluyan nang makalapit sa amin ang aking ama, pablot na hinawakan nito ang kamay ko at halos kalad ka rin napauwi nun. Sinubukan namang awatin ni Gabriel si tatay at sinabihang huminahon nito. Pero binalaan lamang siya ni tatay at sinabihang wag na wag siyang mangingialam kung ayaw niya madamay. Kung sino ka mang anak ni Judas, umuwi ka na sa inyo. Wag na wag mong ipapakita sa akin yung pagmumukha mo, ha? Lubayan mo yung anak ko kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda sa'yo. Tay, wag niyo namang pagsalitaan ng ganyan si Gabriel. Pero hindi niya ako pinakinggan. Sa halip ay kung ano-ano pa mga sinasabi niya noon na siyang lubos na nakakagalit. Pero nagtimpi lamang ako. Sa gulat naman ng kasintahan ko ay hindi siya nakapagsalita. Tila ba nataranta ito at hindi napaghandaan ang ginawa ng aking ama. Ikaw namang bata ka. Umuwi na tayo kung ayaw mo mapahiya. Pinagtitinginan na kami ng mga taong naagaw ang atensyon. May iba pa nga na nagbubulungan at alam kong kung ano ang pinag-uusapan nila.
kaya't nakaramdam ako ng hiya nun. Pag-uwi sa bahay, nagulat ang aking ina at mga kapatid kung bakit halos kalad ka rin na ako ni tatay at ibalya papasok sa loob ng bahay. Ano ba ang nangyari dito at bakit galit na galit ka? Tanong ni nanay sa aking ama. Itanong mo dyan sa magaling mong anak. Tumingin sa akin si nanay at ako naman ang tinanong niya kung ano nga ba daw ang nangyari. Hindi ako makasagot nun. Naluluwa na lamang ako sa sobrang sama ng loob dahil sa ginawang pagpapahiya ni tatay doon sa kalsada kanina. Sa harapan pa ng kasintahan ko. Hiyang-hiya ako. Wala na akong mukhang may haharap pa. Magmula ngayon hindi ka nalalabas ng bahay. Dito ka lang sa loob at hindi ka makikipagkita sa lalaking yon. Maliwanag ba? Pero tay, wala nang pero. Sa ayaw at sa gusto mo, sundin mo yung mga sinasabi ko sa'yo kung ayaw mong masaktan. Napakasuwail mong anak. Magmula nga nang mahuli ako ng aking ama, naging mahigpit pa ito. Hindi ko din maintindihan kung bakit ganoon na lamang siya kahigpit sa akin. Gayong ang dalawang kapatid ko, may mga kanya-kanya namang kasintahan. Pero hindi niya naman pinaghihigpitan ng mga ito. Nagsabihin ko naman sa abuelo ko ang tungkol sa mga nangyari. Hindi siya umiimik. Sinubukan ko pa siyang kausapin na kumbinsihin niya ang aking amang hayaan na lamang ako sa mga gusto kong gawin sa buhay. Na malaki na ako at alam ko naman ang mga ginagawa ko noon. Pero ang tanging sagot niya lamang sa akin, Sir Seth, sundin ko na lamang ang sinasabi ng aking ama. Para lamang din umano to sa akin ang mga sinasabi nito. Iniingatan lamang ako ni tatay dahil ayaw nito mapahamak ako. Hindi ko sinang-ayunan ng mga sinabi ni Lolo Tasio. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, pinagkaisan ako ng lahat. Kaya naman mas lalong tumindi ang galit na nararamdaman ko sa aking ama na mga panahon na yon. Lumipas ang ilang araw. Nagulat na lamang ako nang makita ko si Gabriel sa labas ng bahay. Nagmadali na akong lumabas at agarang nilapitan ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya at bakit siya pumunta doon. Kabadong-kabado ako muli nang napasulyap sa bahay namin at baka lumabas sa mga kapatid ko at makita si Gabriel. Malapad ang pagkakangiti ng kasintahan ko at sinabing ipinagtanong-tanong niya umano ang bahay namin noon. Dahil sa ilang araw ko na raw siyang hindi sinipot sa mga usapan namin. Nasisiraan ka na ba? Alam mo naman yung mga nangyari nung huli tayo nagkita, di ba? Mapapagalitan ka kapag makita ka nila nanay at tatay dito. Umalis ka na. Nakangiti lamang siyang nagsabing ayos lamang raw kahit napagalitan siya ng mga magulang ko. Ang importante ay masabi at maipaliwanag niya sa pamilya ko ang lahat-lahat nun. Aniya, nais niya lang naman umanong linawin sa pamilya kung wala siyang masamang intensyon sa akin. Hindi mo kilala ng lubusan yung pamilya ko, Gabriel. Sige na, umalis ka na, parang awa mo na. Maya-maya pa, ganun na lang ang gulat ko nang marinig ko ang boses ni Ate Tatiana. Nang lingunin ko ito, nakita kong nasa tabi niya ang aming ina. Madilim ang mukha ng aking inang nagpalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni Gabriel. Akmang lalapit na sana ang kasintahan ko para formal na magpakilala. Pero tinalikuran lamang ito ng aking ina't kapatid. Matapos akong sabihang pumasok na sa loob ng bahay at baka dumating na si tatay. Umalis ka na, Gabriel. Saka na lang tayo mag-usap. Ni hindi ko na sinubukan pa siyang lingunin uli dahil sa nangingilid na mga luha ko noon. Gawa ng sa ikalawang pagkakataon. Napahiya na naman ang kasintahan ko dahil sa kagaspangan ng pag-ugaling inasta ng aking pamilya. Wala na talaga akong kakampi pa ni isa man sa amin noon. Maging yung kapatid ko, wala akong maaasahan sa kanila. Layuan mo yung lalaking yun, Marie. Maliwanag ba? Kung hindi talagang sasamain ka na sa akin.
Halos dumadagundong na ang boses ng aking ina sa loob ng kabahayan nang magsalita siya pagpasok ko sa loob ng bahay. Natatakot man, lakas loob na sinagot-sagot ko ang aking ina. Tinanong siya kung bakit kailangan kong layuan si Gabriel. Anong problema nila sa kasintahan ko? Gayong ang balak nga noon ay formal na mapagkilala sa kanila. Ako lang ang hindi pumapayag sa nais ni Gabriel noon. Dahil sa natatakot akong baka magbago ang isip niya. Oras na malaman niya kung anong klaseng pamilya meron ako. Mag-asawang sampal ang natanggap ko mula sa aking ina na siyang hindi ko inaasahan noon. Kinakahiya mo yung pamilya natin? Kinakahiya mo yung angka natin? Hindi ko sinagot ang tanong ng aking ina. Tinalikuran ko siya at nagmadali nang pumasok sa silid ko't doon ko ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman. Simula pagkabata, hindi na ako naging malaya gaya ng mga kaedaran ko. Lahat ng nais ng mga magulang ko, sinunod ko. Maski nga ang mundong kinabibilangan at ginagalawan nila, pinasok naming magkapatid noon. Ayon na rin sa kagustuhan nilang matuto kami sa larangan ng pangungulam. Tapos ngayon, kung saan ako naging masaya at panandali ang makalaya sa madilim na mundong ginagalawan, ipagkakait nila sa akin. Dahil sa kapusukan at sa paghihigpit na rin ng pamilya ko, napagpasyan kong umalis na sa bahay namin at sumama na sa kasintahan ko nang ayain na nito akong magtanan. Gulong-gulo na ang isipan ko at hindi ko na alam ang gagawin. May kalayuan ang baryong tinitirahan naming dalawa ni Gabriel. Doon kami nagsimulang mamuhay at nangarap na bumuo ng masayang pamilya. Nung una, naging masaya naman ang pagsasama naming dalawa na para bang wala ng bukas noon. Mababait din ang mga kapitbahay namin na ang iba pa ron ay kamag-anak ni Gabriel. Kaya naman ang akala ko talaga, tuluyan na ako magiging masaya at matatakasan ko ng pamilyang minsan ko nang tinalikuran at pilit na kinalimutan. Paglipas lamang ng mahigit 6 na buwan, doon na nagsimula ang malabangungot kong karanasan. Isang araw, habang namamalengke ako kasama ang tiyahin ni Gabriel, may nakita akong lalaki sa hindi kalayuan. Nakatayo lamang yon parap sa gawi ko. Kahawig na kahawig niya ang aking ama. Malakas na kumabog ang dibdib ko at saglit akong napatitig sa lalaki nun. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko o gagawin ng mga sandaling yon. Gusto kong maghanap ng mapagkukublihan sa takot na baka sa pilitan akong kaladkarin pauwi sa bahay ng mga magulang ko. Maya-maya pa, narinig kong tinawag ako ni Tia Soledad at tinanong. Sandali akong napatingin dito at sinagot ang tanong niya. Nung ibalik ko na ang tingin ko sa lalaking natanaw ko sa hindi kalayuan, kumunot ang noo ko ng may pagtataka. Wala na ang lalaking nakita ko. Mas lalo pa akong kinabahan at kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko noon. Naging malikot na rin ang mga mata ko at hinanap ang lalaki. Pero lumipas na lamang ang ilang minuto. Hindi ko yun makita. Kaya nga napaisip na lamang ako noon na siguro masyado ko lang iniisip ang aking ama. Kaya kung ano-ano ang nakikita ko noon. Pag-uwi ko sa bahay, muli na namang sumagi sa isipan ko ang lalaking nakita ko. Naitanong ko pa nga sa isipan ko kung talaga nga bang namamalik mata lamang ako o baka si tatay talaga yon. Kinagabihan, pag-uwi ni Gabriel, nabanggit ko sa kanyang patungkol sa nakita ko sa palengke. Seryoso niya naman akong sinabihang guni-guni ko lang raw ang nakita ko. Kaya't wag na mag-isip pa ng kung ano-ano at baka makakasama sa dinadala ko ang pag-iisip na hindi maganda. Malayo na tayo sa pamilya mo kaya kalimutan mo na sila. May bago ka ng pamilya dito at yun ay ako at ang sanggol na dinadala mo. Sa amin mo na ito yung atensyon mo. Huwag sa kung kani-kanino. Nalungkot ako sa naging sagot ni Gabriel. Pakiramdam ko,
Parang hindi na siya yung lalaking nakilala ko noon at minahal. Nitong mga nakaraan kasi, napapansin kong para bang wala nang kagana-ganang makipag-usap sa akin ang kinakasama ko. Yung tipong unti-unti na siyang nagbabago. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, nakita kong may mga butlig na tumutubo sa braso ng kinakasama ko noon. May mangilan-ngilang sugat na para bang kalmot ng matatalas na kuko. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa braso niya. Bakit may mga sugat at butlig noon? Tinapunan niya lang ako ng tingin sabay sabing hindi niya alam. Kumain ka na nga lang dyan. Huwag na maraming tanong pa. Nakakawalang gana kumain. Aga-aga dami mong dada. Ramdam ko ang inis na nararamdaman niya. Kaya tumahimik na lamang ako at pasimpleng pinasadahan na lamang ang mga sugat at butlig niya sa braso. Alam kong hindi yun isang ordinaryong butlig lamang. Malakas ang pakiramdam kong may kakaiba nang nangyayari sa kinakasama ko noon. Napapansin ko na ring tuwing ika-3 ng madaling araw, nilalagnat siya. At kung minsan naman ay sumasakit ang tiyan niya. Pero pagputok naman ng araw ay nawawala na parang bula ang mga karamdaman na yon. Kinutuban na ako ng hindi maganda. Naisip kong baka tinutuon na ng aking ama ang kanyang banta na kukulamin niya si Gabriel kapag nakikipag-ugnayan pa ako rito. Sumagi rin sa isipan kong magmula nang may makita ako sa palengking kahawig ni tatay, ay doon na rin nagsimula ang mga kababalagang nangyayari sa kinakasama ko. Noon ngang makumpirma kong si tatay nga ang may gawa sa paulpot-ulpot na pagkakasakit ng kinakasama ko at sa mga butlig na unti-unti nang dumarami sa katawan niya. Doon ako nabahala pa na baka mangyari kay Gabriel ang sinapit ng lalaking nagtangkang humalay sa aking ina. Hindi ko kakayanin kung sakali mang may mangyaring masama sa kinakasama ko noon. Ano na lamang ang gagawin ko, di ba? Dahil sa may kaalaman din naman ako sa kulam, palihim kong kinokontrang ginagawang pangulam ng aking ama noon. Tuwing nasa kasarapan na ng tulog ang aking kinakasama, saka ko pa lamang ginagawa ang pagre-ritual kontra sa kulam ni tatay. Pero kahit gumawa na ako ng paraan para kontray ng kulam na ginawa ng aking ama, ramdam kong napakalakas ng kulam na ipinataw nito. Kaya't hindi ko kayang kontray ng mga ginagawa niya. Ang tanging magagawa ko lamang ay pabagali ng pagkalat ng kulam sa katawan. Pero hindi ko yun kayang baklasin o alisin mismo sa katawan niya. Isang umaga noon, habang nagwawalis ako sa labas ng bahay, natanaw kong nagmamadaling lumapit sa akin ang tiyahin ni Gabriel. Sa estado nito ay mukhang may chismis na namang sasabihin. Marie, nakarating na ba sa iyo yung balita tungkol dun sa kapitbahay nating buntis? Tanong sa akin ni Tia Soledad. Buntis? Wala naman pong balita tungkol dun. Ano pong meron? Diyos mi kang bata ka. Hindi ka kasi palalabas kaya wala kang kamalay-malay sa mga nangyayari sa paligid. Paano na lang kung biglang nagkagulo dito sa lugar natin at nagtakbuhan na palabas ng baryo yung mga tao? E di naiwan ka mag-isa. Ano po ba kasi tungkol doon? Huminga muna ng malalim ang tiyahin ko at saglit na sinapo ang dibdib bago nagsalita. Kagabi umano, may kung ano ang nagpupumilit makapasok sa loob ng bahay ng buntis na yon. Nang makapasok na, nilapitan umano ang buntis sa higaan nito habang mahimbing na natutulog. Mabuti na lang at nagising ang asawa nito at nakita ang nilalang na nasa paanan ng buntis na ito. Ayon pa raw sa pagsasalaysay ng mister ng buntis, nanlilisik ang mga matang, namumula, habang walang tigil sa pagtulo ang napakabahong laway ng nilalang. Nung akmang hahawakan na raw ng mabahong nilalang ang paa ng buntis na yon,
Dali-daling sinipa ng lalaki ang nilalang na ito. Mabilis namang kumaripas yun ng takbo papunta sa bintana. Tumalon, kung kaya't hindi na naabutan pa. Sinubukan naman umano yung habulin ng lalaki pero wala. Masyadong mabilis umano yung kumilos kaya't hindi na nakita pa nung makalabas na ng bahay ang asawa ng buntis na ito. Hindi ko inakalang nakapasok na rito sa baryo natin yung animal na yon. Nakaraang linggo lang sa karatig lugar ko lang nabalitaan yung tungkol dun eh. Tapos ngayon, nandito na sa baryo natin. Ang sabi-sabi ng mga kapitbahay, aswang daw yon. Gustong punterihin yung sanggol dun sa buntis na yon. Siguro wala nang mabiktima sa karatig lugar. Kaya dito na yon. Magsasalita pa sana ako pero kagad na sumingit si Tia Soledad. Pinayuhan niya akong mag-iingat palagi at hanggat maaari ay huwag na akong lumabas pa ng bahay kapag nagdidilim na. Baka naririyan lamang sa paligid ang aswang. Naghahanap ng panibagong mabibiktima. Mas mainam na yung mag-iingat kaysa sa magsisipa sa huli. Dagdag pa ni Tia, maliban pa doon, meron daw siyang napapansing matandang lalaki na panay ang tingin sa bahay namin. Ipiniliwanag niya ang itsura ng matanda. Kinabahan ako matapos malaman yon dahil may pagkakawig ito sa ama ko. Kilala mo ba yung taong yon? Alam mo kasi kaduda-duda yung mga kinikilos niya eh. Panay yung pabalik-balik dito sa harapan ng bahay niyo. Hindi ko nga lang malapitan gawa ng nagkakataong abala rin ako sa ginagawa at hindi ko pwedeng iwanan tuwing natatanaw ko yung matanda. Sunod-sunod akong umiling at sinabing hindi ko ito kilala. Pinili ko na lamang na magsinungaling sa harapan ni Tia Soledad dahil natatakot akong baka mag-usisa ito tungkol sa pamilya ko. Pag-alis ni Tia Soledad ay tinuloy ko na ang paglilinis ng bakuran. Nang nasa kalagitnaan ako ng paglilinis nun, may nakita akong matandang lalaking nakatingin sa gawi ko. May suot itong salakot, kaya hindi makita ang itsura nito. Halos mga tog ang katawan ko sa takot habang tinatanaw ang matanda sa pag-aakalang si tatay yon. Balak ko na sanang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Kaya nga lang, bago ko pa man maihakbang ang mga paa ko, ay biglang nag-angat ng mukha ang matandang yon. Napawi ang takot ko nang tumingin sa akin ang matanda. Hindi yun si tatay. Nakahinga ako ng maluwag at napahawak sa dibdib para pakalmahin ang sarili. Yung matanda, inalok ako ng gulay. Habang inaalok ako ng matandang bumili ng gulay sa kanya, panay ang pagsipat niya sa tiyan ko. Sige rin ang pagsingot niya na para bang asong may naaamoy na pagkain. Medyo na-weirduan ako sa kilos na matanda pero pinilit ko na lamang na huwag pansinin yon. Mabuti na lang din at may pera ako sa bulsa. Kaya lumapit na ako at bumili ng gulay. Pag-abot niya na ng binili kong gulay ay nasipat ko ang kakaibang pagkislap ng mga mata niya habang patuloy na nakatitig sa tiyan ko nun. Malusog yung nasa sinapupunan mo Ilang buwan na yan? Agaran akong napatingin dito at wala sa sariling sinagot na may 4 na buwan na. Ngumisi lang ang mga matanda at naglakad na palayo nun. Numalayo na ito, saka pa lamang ako nakapag-isip-isip at naitanong sa sarili ko kung paano nga pala nalaman ng matandang yun na buntis ako. Gayong hindi pa naman masyadong halata ang tiyan ko nun. Nang araw na yon, maraming bagay ang tumatakbo sa isipan ko. Naroroon ang tungkol sa matandang naglalako ng gulay. Yung sinabi sa akin ni Tia tungkol sa aswang. At syempre, tungkol sa matandang namamataan ni Tia Soledad na nagpapabalik-balik sa harapan ng bakuran namin. Na kung hindi ako nagkakamali, si tatay yon. Kinagabihan,
Pasado 9:00 na ng mga oras na yon. Pero hindi pa rin nakakauwi si Gabriel. Umupo na muna ako sa mahabang upuan at hinintay ang pag-uwi niya. Naisip kong baka napainom na naman ito kaya hindi pa nakakauwi. Sa kakahintay ko nga sa kanya ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako nang hindi man lamang nakapaghapunan. Hanggang sa makalipas sa mga oras, naalimpungatan ako dahil sa malakas na kalabog sa taas ng bubungan na para bang may naghahabulan nun. Sa sobrang lakas nun, halos lumundog na ang bubungan. Mabilis akong bumangon at tiningnan ang pintuan kung naisara ko ba yung maigi. At nang mapagtanto kong nakasarado yon, kinuha ko ang 2x2 na nakalagay sa gilid ng pintuan. Tapos ay bumalik na ako sa upuan at pinapakiramdaman ang lumalagabog sa taas ng bubungan. Maya-maya pa, narinig kong parang tinutuklop na ang bubungan ng bahay. Nag-umpisa na akong matakot. Baka makapasok ang kung sino mang yung nasa taas. Kasabay ng walang patid sa pagtuklap ng yero, ay nakarinig ako ng mga halinghing ng hayop na para bang pusang naghahanap ng kapareha. Walang hiya talaga tong si Gabriel. Humanda ka talaga pag uwi mo. Alam mong buntis ako at mag-isa lang sa bahay. Pero wala ka pa. Inis kong sambit sa sarili ko noon. Mas lalo pa akong nanghilakbot nang makarinig na ako ng huni ng wakwak. At sa pagtingala ko, may nakita akong mga matang nagbabagang nakasilip sa butas ng bubungan. Gustuhin ko mang sumigaw ng mga oras na yon para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero sa hindi malamang dahilan, para bang umurong ang dila ko. Wala man lang boses ang lumabas sa bibig ko. At kahit na anong gawin ko, hindi ako makasigaw-sigaw. Sa isipan ko noon, halos magkanda utas-utas na ako sa kakasigaw at humihingi ng tulong sa aking ama. Naalala ko kasing sa tuwing nalalagay ako sa alanganin o sa kapahamakan, palagi akong inililigtas ng aking ama noon. Kaya't ng mga sandaling yon, siya ang kauna-unahang pumasok sa isipan ko para hingian ng tulong, na alam kong napaka-imposibleng mangyari. Matagal na akong wala sa bahay ng mga magulang ko. At matagal na kaming hindi nakikita ni tatay. Isa pa, galit sa akin yon. Isang malakas na sigaw ang narinig ko sa labas ng bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Boses yun ng aking ama. Galit na sumisigaw at hinahamon ng nilalang na nasa taas ng bubungan. Pagkatapos ay narinig kong yung mga yabag sa bubong ay tumakbo papunta sa kusina. Pagkatapos ay tumalon. Narinig ko ang mga yabag ng paanong taong sumisigaw at hinahamon ng nilalang. Papunta yon sa likuran ng bahay. Hindi ako kaagad nakatayo sa kinauupuan dahil sa takot. Naramdaman ko ring medyo kumirot ang tiyan ko. At para bang noon ngang dahan-dahan na akong tumayo at sinilip ang labas ng bahay. Hindi ko na nakita pa ang taong sumisigaw. Ilang minuto rin akong nag-abang sa siwang ng bintana para alamin ko kung sino ang taong tumulong noon. Alam kong hindi si Gabriel yon, dahil magpahanggang noon ay wala pa rin siya. Lumipas na lamang ang mahigit 1 oras. Walang kahit na sino ang nakita ko. Nagtataka man at naitanong sa isipan kung sino ang taong tumulong sa akin. Lubos kong ipinagpasalamat yon. 3:00 na madaling araw. Umuwi si Gabriel. At gaya ng inaasahan ko ay languna naman ito sa alak. Hindi ko na napigilan ang sarili kong magalit dahil sa mga nangyari. Kaya naman inaway ko siya. Nagkasagutan kami hanggang sa nauwi sa pananakit niya. Dahil sa mahal ko ang kinakasama ko, isang hingi niya lang ng tawad sa akin. Inaamo-amo niya lang ako. Bumigay kaagad ako noon. Nangako si Gabriel sa akin na hinding-hindi niya na raw uulitin pang ginawa niyang pananakit.
Ako naman, naniwala kaagad. Lumipas sa mga araw na napansin kong mas lalong lumala ang butlig sa katawan ni Gabriel. Naglalakihan na yon at parang mga pigsang anumang sandali ay sasabog na. Isang araw, habang nasa trabaho si Gabriel ay pumuslit ako tumuwi sa bahay. Naabutan kong abala sa pagsisibak ang aking ama. Sandali pa itong huminto nang makita ako at para bang nagulat yon. Pero agad din namang ibinalik ang kanyang pansin sa ginagawa. Nilapitan ko siya't nakiusap na itigil ang ginagawa niyang pangungulam sa kinakasama ko. Pero tinitigan lamang ako ng masama nun at nagsabing kailanman ay hinding-hindi niya titigil ang ginagawa niya hanggang sa bawian ng buhay si Gabriel. Halos umiyak na ako sa harapan niya. Nagmamakaawang itigil niya ang ginagawa. Pero wala, hindi siya umiimik. Sa halip ay tumayo siya at lumabas ng bakuran. Ilang minuto ko pang inintay ang kanyang pagbabalik. Hanggang sa napag-isipan kong puntahan ang silid nilang dalawa ni nanay. Nataon din kasing siya lamang ang naroroon sa bahay dahil nasa palengke ang ina't mga kapatid ko noon. Pagpasok ko ng silid, nakita ko sa lamesa nito ang isang kagamitan. Kagamitan sa pangungulam na may nakataling buhok nun. Kinuha ko yon mula sa pagkakabuhol. Ipinalit ang buhok ko. Pagkatapos ay dali-dali na akong lumabas ng bahay. Kinagabihan, hindi na naman nakauwi si Gabriel. Ako lang mag-isa. Habang nagpapahinga ay bigla na lamang akong nakaramdam ng napakainit na bagay na parang karayom na itinatapat sa apoy. Tumutusok sa braso ko. Napaimpit ako dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman. Sunod-sunod ang nararamdaman kong pagtusok ng karayom sa braso at maging sa ibang parte ng katawan. Hindi ko na napigilan ang sarili. Nagpagulong-gulong na ako sa higaan. Maibsan lamang ang sakit na nararamdaman nun. Sa isip ko nun, nagmamakaawa na ako sa aking ama na itigil niya na ang ginagawa niya. Dahil sobrang nahihirapan na ako. Pero alam kong hindi niya ako maririnig. Tanging pagluha na lamang ang naging sandalan ko ng mga sandaling yon. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin ang parusang ginagawa ng aking ama. Hanggang sa maganda sugat-sugat na ako at para bang nalapnos na ng apoy ng kandila ang buong braso at katawan ko. May mangilan-ngilan na rin akong nakikitang uod sa mga sugat noon. Tinitiis ko lamang yon at hindi ipinapaalam sa kinakasama ko. Itinataon kong wala siya sa bahay kapag nililinisan ko ang mga sugat ko noon. Alam nyo, naging bulag talaga ako sa pag-ibig. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ipinalit ko ang sarili kong buhay. Huwag lamang siyang masaktan ng aking ama. Ang ginagawa ko noon ay nagsusuot na lamang ako palagi ng mahabang manggas para hindi mahalata ng kinakasama ko ang mga iniindang sugat sa katawan. Isa pa, kahit na napakasama na ng pakiramdam ko dahil sa ginagawa ng aking ama, wala pa ring pakialam si Gabriel. Pasingal pa siya kung makautos at hindi ko na natandaan pa kung kailan kami huling nakapag-usap ng mahinahon. Awang-awa na ako sa sarili ko at wala akong mapagsumbungan, kung kaya't sinarili ko na lamang ang lahat nun. Hindi ko naman pwedeng sabihin kay Tia Soledad dahil ano na lang ang sasabihin niya. Oras na malaman ng totoo kung sino ang may kagagawan ng pagkakasakit ko. Tiniis ko ang lahat ng mga pasakit na dapat sanay ang kinakasama ko makakaranas nun. Marami na rin akong nababalita ang may ibang babae si Gabriel sa pinagtatrabahuhan nito. Pero hindi ako nakinig sa mga usap-usapan sa labas ng bahay. Maski si Tia Soledad, pinayuhan niya akong komprontahin ko na raw ang pamangkin niya. Hanggang sa hindi ko na talaga nakayanan pat kinompronta ko si Gabriel
Sa halip na humingi ng tawad at magpaliwanag, mas lalo itong nagalit at pinagsabihan ako ng kung ano-ano. Kesyo mabaho na ako at marami ng galis sa katawan. Hindi niya na raw maatimpang makasama ako noon, kaya maghiwalay na raw kami. Ibang-iba na umano ako ngayon kesa noong unang nagkakilala kami. Nakakadiri umano ako. Naaalibadbaran na umano siya sa pagmumukha ko. Kahit anong linis ko kasi sa katawan, hindi ko matanggal-tanggal ang amoy na bubulok na laman na sanhi ng mga sugat ko noon. Halos sumabog ang dibdib ko matapos parinig yun mula sa taong niligtas ko sa kulam ng aking ama. Lahat tinalikuran ko, makasama lamang siya. Halos isinumpa-sumpa ko na nga ang sarili kong pamilya dahil sa kanya. Tapos, ito lang ang magiging ganti niya sa akin. May pagsisisi akong naramdaman matapos sabihin niyo ni Gabriel. Dahil sa mga nangyari, wala na akong nagawa pa kundi ang umuwi sa mga magulang ko. Nagmakaawang patawarin nila ako dahil sa pagiging suwail ko noon. Nakiusap din ako sa aking amang alisin niya ng kulam. Nagulat naman siya nang makita ang kalagayan ko. At ayun na nga, nag-iyakan na kaming lahat noon. Habang tinatanggal niya ang kulam ay humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa. Sinabi niya rin sa akin kung bakit ayaw niya kay Gabriel. Una pa lang ay nakitaan niya na ng hindi magandang pag-uugali umano ang kinakasama kong yon. Sa hindi niya maipaliwanag, alam niyang hindi magiging magandang imahe ng pagiging padre di pamilya ang lalaking minahal ko ng lubusan. Pero wala umanong nangyari. Napag-alaman ko rin na magmula nung lumayo ako sa aking ama, palihim niya akong hinanap at nung matunto niya kung saan ako naninirahan, mula sa malayo ay palihim siyang nagmamanman sa akin. Gusto niyang malaman kung maayos ba ang buhay ko o kung nakakakain ba ako ng 3 beses sa isang araw. Siya rin palang taong humamon doon sa nilalang na nagbabalak pumasok sa loob ng bahay noon. Pero magmula nung pumunta ako sa bahay namin at pinakiusapan siyang alisin ang kulam sa kinakasama ko, tumigil na siya sa pagpunta sa bahay, kaya hindi niya rin tuloy nalalaman na ako palang sumalo sa ginagawa niyang pangungulam noon. Doon ko napagtanto na walang magandang maidudulot kung susuwayin mo ang iyong mga magulang. Dahil sa huli, sa oras na may matindi kang problema, sa kanila ka pa rin lalapit, ano't ano man ang mangyari. Yung tungkol naman kay Gabriel, ilang buwan lamang ang lumipas, nabalitaan kong may nabuntis siyang babae at nagsasama na sila. Gaya ko, puro pasakit at wambubugbog ang sinapit ng kinakasama nito. Pero nang malaman ng mga kapatid na lalaki ng kinakasama ni Gabriel ang sinapit nito sa kamay ng dati kong kinakasama, tinambangan ito sa daan. Walang habas na pinagbubugbog na umabot pa sa puntong isinugod ito sa ospital. Simula nang maranasan ko yon, mas lalo na akong naging malapit sa mga magulang ko. Naintindihan ko na kung bakit minsan naghihigpit sila. Lalo na kung hindi maganda ang kutob nila sa taong maaaring makasama natin sa buhay.